It's the all-new, updated In Prayer app, reminding you to pray at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week. Prayer requests and stories, the daily devotional, all the latest videos, and social media integration through Facebook and Twitter, plus many more features. Now available free for iPhone, iPad, and Android. Isang mapagpalang araw po ang amin pong inahangad na inyo po maging karanasan sa pamamagitan ng ating pagtunghay sa salita ng ating Panginoon. Muli po akong inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at dito po sa ating programang Oras ng Pag-aaral at sa ating pong gagawing pagtalakay ng salita ng Diyos, makakasama natin muli si Pastor Ilioma. Welcome, Pastor, sa ating programa. Nagpapasalamat ako na lalong sumasagana ang ating pag-aaral, Pastor, at nagiging pagpapala ito sa ating mga taga-subaybay. Tayo po'y dadako na sa ating ikalimang leksyon at ito'y pinamagatang ang mga pagpapala ng matuwid. Napakaganda ng leksyong ito na ako'y naniniwala makakapulot muli tayo ng mayayamang mga kaalaman, karunungang aakay sa atin sa paglago natin bilang mga Kristiyano at mananampalataya. Pero bago tayo magpatuloy, ating anyahan si Pastor Ilioma na minsan po'y pangunahan tayo sa ating panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinahihintulutan niyo ang lahat ng bagay na mangyari sa aming buhay, lalong-lalo na ang pananagana sa biyaya at sa katwiran. Sa araw na ito ay aming babaybayin at tatalakayin ang tungkol sa mga pagpapala kung ang isang tao ay matuwid sa inyong harapan. Nawa masumpungan kami na kami ay matuwid upang kung magkagayon tatanggapin namin ang mga pagpapalang ito. Pagpalain ang aming pagtalakay, nawa ay di masinsay ang aming pag-uusap ngayong araw na ito, bagkos masentro lamang sa mga katotohanan na nagpapaaninag ng inyong kabanalan at ng inyong kalwalatian. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating puntong ngayon ang ating paksa, ang mga pagpapala ng matuwid. Dito makita natin sino bang matuwid at ano mga pagpapala na kanilang tatanggapin. Ang karunungan ay katuwiran. Yan ang isang dinidiin, Pastor, sa ating leksyon. Pero ano ba itong katuwiran na ito na tinutukoy sa ating pag-aaral? Magandang tanungin natin ang banal na kasulatan dahil ito ang pambungad na pananalita mula sa Aklat ng Kawitaan, lalong-lalo na sa Kabanatang 10, talatang 6. Mga pagpapala ang nangasa ulo ng matuwid, ngunit tinatakpan ng karahasan ang bibig ng masama. Ang sabi rito, Pastor, ay pinagpapala ang taong matuwid. Now, ang tanong ay, sino ba yung taong matuwid? Na siyang tatanggap ng masaganang pagpapala. Yung taong matuwid ba rito ay yung lamang tao na hindi gumagawa ng masama? Hindi ganun eh. Ang aral ng banal na kasulatan, lalong-lalo na ang Kawikaan, ay nagsasabi, ito yung taong merong relasyon sa Diyos. Tinanggap niya sa pamagitan ng pananampalataya na ang Diyos ay kanyang manlalalang at tagapagligtas. At kung tatanggap niya ang katotohanan ito, naranasan niya yung relasyon ng siya ay mapatawad ang kanyang mga kasalanan at hamunin ang kanyang sarili na mamuhay na may kagalan, kagaya ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. So, sa pamamagitan ng pag-aaral na ito ay makikita natin ang matuwid na tinutukoy dito ay hindi yung taong hindi nagkakasala. Kasi lahat naman ng tao ay nagkakasala. Pero ang matuwid na tinutukoy dito, yung merong relasyon sa Diyos. At may hangaring lumakad. Naroon yung pagnanais niyang lumakad sa daan ng Panginoon. Tama yun. At kung minsan ay maaaring sabihin natin nadadapa, nauhulog, pero nandoon yung pagbangon at hindi yung pananatili sa kanilang mga kasalanan. Mahalagang katanungan ito sapagkat marami mga nagsasabing mga tao na, ay sino ba yung matuwid na yan? Ako hindi ako matuwid. Sino kaya matuwid na yan? Pagka sinabi ang isang tao yung matuwid, ay ang hahanapin niya ngayon ay may ginawang kasalanan yan ba't magiging matuwid yan? Tama yun. So magandang maidi natin, mabuti, na walang taong hindi nagkasala. Maging ang mga matutuwid sa banal na kasulatan ay nagkasala. Tama. Pero tingnan natin ang kanilang buhay na may hangarin sumunod. Kagaya halimbawa ni Haring David. Nakita natin siya napakalaki ng kanyang ginawang kasalanan. Pero siya isang tao matuwid. Anong ibig sabihin? Nung makita niya ang kanyang kasalanan, ay right then and there,
Nagsisi. Nagsisi. Hindi na siya nanghatwiran pa. Hindi na siya nagdahilan pa ng kung ano-ano. Kundi ipinahayag niya ang kanyang marubdob na pagdadalamhati na nagawa niya yon. Siguro sabi natin na yung tinatawag ngayon na nagkaroon ng moral lapse. May maaaring nakagawa ng kasalanan. Pero kung maunawaan nila ang kanilang ginawa, makita nila ang kanilang kasalanan na nagawa, nandoon talaga yung hangaring lumapit kagad sa Diyos at humingi talaga ng taus-pusong paghingi ng tawad sa Diyos. Tama yun. At pag yung tao humingi ng tawad, Pastor, ang Diyos ipinagkakaloob yung kanyang kalalagayan na matuwid. Ang Diyos ay, siya ang tumatawag sa atin at nagsasabi, ang taong ito ay matuwid. Hindi dahil hindi tayo gumagawa ng masama, kundi dahil nakilala natin ang ating kamalian at isinuko natin ang ating buhay at nagtitiwala tayo na patatawarin tayo at bibigyan ng Diyos ng pagkakataon na mamuhay na may kabanalan. Pastor, pwede ko ba sabihin na ako'y gumagawa ng katuwiran sa aking buhay kaya ako'y nagiging matuwid? Ay, hindi. Hindi yun tama, Pastor. Hindi resulta ng ating paggawa ng mabuti yung pagiging matuwid. Yun. Ibig sabihin ay, hindi natin kayang gawin ang katuwiran. Ito'y ibinibigay sa atin. Tama. Pero sa paggawa natin ng mabuti, dito tayo kikilalanin ngayon na nagiging matuwid tayo sa ating Panginoon. So yung paggawa ng mabuti, kagaya ng sinabi mo, ay bunga na lamang na tayo ay tinitingnan ng Diyos na isang matuwid na tao pagkatapos tayong mapatawad at bigyan ng pagkakataong sumunod sa kanyang banal na kalooban. Naroon yung buhay na relasyon natin sa Kanya. So nakita natin ngayon ang matuwid. Ngayon ay ating pag-aaralan naman ang mga pagpapala na tatanggapin ng mga matuwid. Bakit kaya ang mabuting impresyon na ating ginawa ay nagdudulot ng tumatagal na impluwensya sa ating kapwa? Ayan. Pagka tayo nakagawa ng isang mabuting bagay sa ating kapwa, naaalala ito. At ito'y nagiging inspirasyon ng iba na gumawa din ng mabuti sa iba. Kaya ripple, merong epekto ito hindi lamang doon sa mga taong immediate na pinangyarihan ng ganitong karanasan, kundi ito'y nagpapatuloy. For example, tayo ay tumulong ka sa iyong kapwa. Later on, yung anak o pamilya noon ay naging matagumpay, ay magandang ang epekto rin nito, itutulong din sila kung paano tayo tumulong sa ibang mga tao. Ibig sabihin, kung tayo nakagawa ng mabuti, talaga namang masarap ang ating pakiramdam. Pero bukod doon, ay meron siyang epekto pa sa ibang mga tao. Hindi lamang sa ating ginawa at doon sa ginawa natin ng mabuti, kundi ibang mga nakasaksi ay nagiging halimbawa nilang natutularan o marahil naisip nila na ganoon ang mabuting bagay na kanila rin gawin. Kaya yung sinabi mo nga, nagkakaroon ng ripple effect. At yung ginawa mo ay gagawin din ng iba at gagawin din ng mga nakapanood din sa kanila. Vice versa din, Pastor. Yung naman pagka nakagawa tayo ng hindi masama, I should say, ay ganun din. Kung ano ang ginawa natin sa iba, bumabalik din sa atin ito at nagkakaroon din ng iba pang mga epekto na hindi rin masama, na masama din sa iba. Totoo yun. So, ano mang ginawa natin, sabi, may nagsulat ng isang aklat ng wika niya ay, ano mang ginawa nating mabuti o masama, sa gusto man natin o hindi, meron itong impluensya sa ikabubuti o sa ikakapahamak ng mga taong nakakita. Ibig sabihin ay, sa gusto ko, ayaw ko, kung ano man yung ginawa ko, merong epekto yun sa ibang tao. Kung ang ginawa ko mabuti, magandang epekto nito sa ibang tao. Kung ang ginawa ko masama, may epekto rin ito sa ibang tao. So, hindi ko maaaring sabi na, wala na akong pakialam doon. Basta ako ay, kung anong ginagawa ko, gagawin ko. Pero hindi natin pwedeng gawin sabihin niya. Kasi talagang, meron nga isang halimbawa, no? Yung isang lalaki na nakaupo sa bangka. At pagkatapos gumagawa siya ng butas doon sa kanyang inuupuan, ay sinaway siya ng ibang kasamahan niya. Sabi niya ay, teka, huwag niyo akong sawayin. Bubutasin ko yung aking inuupuan. Wala kayong pakialam sa akin. Mind your own business. Lulubog silang lahat doon pag nabutas so, hindi maaaring sabihin na, wala kayong pakialam. Hindi pwedeng walang pakialam eh. Bakit? Merong epekto yun sa kanila eh. Tama. Di ba? So kung ang bangkay lumubog, hindi naman siya lang ang lulubog. Kasama yung mga kasamahan din niya. No. Ibig sabihin, ang ating ginagawa ay talagang, whether we like it or not, merong malaking impluensya sa ating kapwa. So, kinakailangan idiin natin yung katotohanan na yung taong matuwid ay dapat ay consistent. Yung nagpapatuloy yung kanyang paggawa ng mabuti. Kasi kapag siya ay nakagawa ng hindi tama, nasisira yung kanyang impluensya. Nagkakaroon ng ibang epekto sa ibang mga tao na tumitingin sa kanya bilang isang halimbawa.
So napakalang mga kaibigan, bantayan natin talaga ang ating mga sarili at hindi natin maaaring sabihin na wala akong pakialam sa kanila. Buhay nila yun eh. Buhay ko, pananagutan ko. Buhay nila, pananagutan nila. Pero tandaan po natin, meron po tayong impluensya. At bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus, ang ating malaking maibabahagi sa sanlibutan ay makagawa tayo ng impluensyang ang tao ay maakay na magpuri sa Panginoon. Yun ang pinakamalaking impact doon, Pastor. Pagka yung ating buhay, pagkilos, pananalita, ay nagdala ng ibang mga tao na makilala yung Diyos na nagbigay sa atin ng katwiran. Paano naman kaya, Pastor? Halimbawa, ako'y nakagawa ng malaking kasalanan. Hindi napakalaking influensya ito. Especially kung ikaw leader ng iglesia o leader ka ng lipunan. Talagang yung kasalanan mong ginawa ay talagang napakalaking impact niyan sa komunidad o sa church. Sabihin natin nagkamali isang tao. Ngayon, may magagawa ba siya para ma-reverse yung impact nito o yung ripple effect nito sa buhay ng mga tao? Kung sa kanya lang, Pastor, wala siyang magagawa. Pero kung ipasasakop niyang muli ang kanyang buhay sa Panginoon at makikita yung pagbabago at patuloy na pagbabago sa kanyang buhay, ay magkakaroon ng reversal. Makikita pa rin nilang muli. Mayroong ang illustration yan yung meron daw isang taong magnanakaw ng sheep, ng tupa. Inahuli, tinatakan yung kanyang noon ng nilagyan siya ng ST. Ang ibig sabihin ay magnanakaw daw siya ng sheep. Thief, sheep thief. Ay mula noon ay nung makilala niyang mali yun, nagsumikap siya at pagkatapos noon ay nagkaroon siya ng maraming mga ari-arian, nakipamigay siya, yung kanyang mga ninakaw ay naibalik niya sa mga taong ay pinalitan yung meaning ng ST. Naging saint. Hindi sheep thief anymore. So, kayang baguhin sa tulong ng Panginoon yung impluensya na sinasabi natin. Hindi dapat ma-discourage pa rin isang tao kasi gusto tingnan naman yung aspeto na nagawa ko na di wala na pala akong kwenta na kasiraan na pala ako na madi-discourage na siya. So, meron pa rin pag-asa na kung tayo lamang ay magpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, ang Diyos ay may kakayahang baliktarin yung pangyayari na sa halip na tayo ay mapahamak, ay maging kasangkapan din yon para mas marami pa rin na ma-encourage na pwede pa rin magbago ang Tama tao. yun. Kaya nga, pagka binigyan ng mga halimbawa na kabuhayan sa banal na kasulatan ng mga lalaki at babaeng ganon, di ba? From Moses to David at kung sino-sino pang mga lalaki na nagkamali, mga babae at lalaki. Pero binago ito nang lalo nilang naging tapat sa Panginoon at ang naging resulta nito, mas marami pa ang nakakilala sa Panginoon. Totoo yan. Kung titingnan natin, ang mapakalaking impact nga kapag yung kriminal, yung matindi ang mga kasalanan ginawa, ay sila ay nabago. Ay hindi naman yung kasamaan na nila ang makikita na. Hindi na. Kundi yung biyaya ng Panginoon, nabago yung taong yan. At yung kanyang magagandang ginagawang ito, nagiging halimbawa at hamon sa marami mga taong sabi natin masasama rin na may pag-asa pa rin silang magbago. Kagaya halimbawa sa banal na kasulatan, puntahan natin si Haring David. Binanggit ko kanina. Napakalaki ng kanyang kasalanan ginawa. Ang impact nito sa mga tao ay matindi. Pero alam po natin kung paano siya nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon. Nakita natin kung paano ang Panginoon gumawa at inihayag ng Panginoon. Sino si David? A man after God's own heart. Para bagang nalimutan yata ng Panginoon kung ano ginawa niya. Pero ganito yung sinasabi mo nga na ang Diyos ay may kakayahang baliktarin ng pangyayari. Kung tayo lamang ay tapat na magpapakumbaba, lalapit sa Kanya, kayang palitan ng Panginoon na ating kasiraan na maging ito'y ating karangalan. Alam niyo, Pastor, ang problema hindi ang Diyos Ang problema tayo Pagka tayo nagkamali, ang feeling natin, wala na tayong pag-asa. O kaya naman, sa discouragement kasi ang tao Yung ibang mga tao naman, yun na lamang ang focus nila. Kaya imbis na matulungan yung isang kapatid o isang manggagawa na nakagawa ng hindi tama, ay sila yung nagiging katitisuran ng iba. Kaya may warning sa atin. Yung tao, ay inaapakan pa. Ayaw na. Ayaw na. At sino ba yung kayan? Pero tingnan natin mga kaibigan sa banal na kasulatan. Kung ang ating titingnan ay kahinaan, ay si Pedro talagang 3 beses siyang ipinagkanunulo ang ating Panginoon. Ay tapos tatayo-tayo dyan at mangangaral. Tama. Pwede siguro sabihin na, teka, tatayo-tayo ka dyan ano bang ginawa mo sa Panginoon? Hindi ba siya ipinagkanunulo mo siya ng 3 beses? Pero hindi ganoon nahayag sa kanyang buhay ang kapangyarihan ng Panginoon at kung ano man yung mga mali niya nagawa, ay ang Diyos ang gumawa. Ang napakaganda doon ay yung mga disipulos at yung mga alagad na kasama niya, nalalamang yung kanyang pagkakamali, ay hindi siya kinondem. Yung pa isang hindi. maganda. Kundi
tinawag siya, kaya nga may mga talata na, and Peter, may mga bahagi ng sa Roma at sa Marcos na sasama nila yung pangalan ni Pedro. Binabanggit ang mga alagad, pero bukod tanging binabanggit yung pangalan niya. May special na pagbanggit. Bakit? Kasi gusto nila na maramdaman niya na kasama pa rin siya sa kanilang grupo, na tinawag pa rin siya para mamuhay na may kabanalan. At yun, mga kaibigan, ang napakalaking hamon. Tayo naman po lahat ay nagkakamali. Pero kung isang tayo magkamali, tayo po ba'y magiging bahagi ng kanyang tuloy-tuloy na pagbagsak? Na bagsak na nga, ating pang niyayapakan, nilulurakan, hinahamak, pinagwiwikaan ng hindi magaganda? O tayo maaari maging kadahilanan ang kapatid na ito na nagkamali ay maibalik sa Panginoon at maibalik siya sa panibagong sigla ng paglilingkod at pagmamahal sa Alam mo, Pastor, doon nakikita yung sinasabi nating karunungan na makadiyos. Bakit? Kasi kung yung tao'y tratatuhin natin na nagkamali, na ganon, ay parang tayo'y kagaya niya, yung Diyos na lumalang sa atin. Dahil ganon ang trato niya sa atin. Ilang beses man tayong magkamali, tatanggapin niya tayo. Wala siyang sasabihin, oy, pangatlo mo na yan, pang-apat mo na yan. Nakakaapat ka na. Pero ang Panginoon, yun nga ang pinapasalamat ng malaki sa Panginoon. Kasi tayo nagkakamali, pero pag lumapit ka sa Kanya, actually ang Kanyang kabutihan ang patuloy na umaakay sa ating lumapit sa Kanya. At hindi ko naringgan ng Panginoon, no? Nagpasaring man lamang na, ayan, paulit-ulit na lang yan, ha? Huli mo na yan. Huli mo na yan. Walang ganun eh. Kung titingnan ko ang Panginoon, ay nandoon palagi yung pamanhik na lumapit ka sa akin, bumalik ka, tutulungan kita, magtatagumpay ka. Nandoon palagi yung nakikita kong encouragement ng Panginoon na talagang tahakin mo. Sige lang, kung ikaw'y mabuwal, tumayo, bumangon. Dahil ang agad ng Panginoon, ikabubuti natin at hindi ikapapahamak natin. Ito po ang nais naming sabihin sa aming mga taga-subaybay. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na nagbibigay ng panibagong pag-asa at ng pagkakataon na tayo'y lumakad at bumangon kung tayo'y nadapa. At sana, mga kaibigan, sa loob ng ating iglesia ay hindi ang mga kahinaan at kasiraan ng ating nakikita. At kung minsan ay siya pa ipinagkukwento. Kasi kung may makarinig sa atin na mahina pa sa pananampalataya at kung minsan nga yung iba nga'y walang alam, ay dahil sa ating mga pagkukwento pa ng kahinaan ng kapwa at kamali ng kapwa, ay may mga nadadapa pa nga. Ito yung pinag-aaralan natin ngayon na impluensya sa ikabubuti o sa ikapapahamak ng mga tao sa ating kapaligiran. Kaya ang ating pamanik ay kung makita natin ang kahinaan ng isang tao, idalangin natin sa biyaya ng Panginoon, iabot din natin ating kamay na sila ay magabayan natin at maakay na ma-encourage sila, mapalakas sila, at maging kadahilan ng tayong sa ikabubuti ng ating kapwa na nagkakamali. At hindi imposible yun, Pastor. Pagka nagtulong-tulong ang mga kapatid, pati yung tao na nagkamali, ay mayroong kapasyahang magbagong muli at lumakad, babaguhin yung taong yun. At magiging malaking kapangyarihan ng Ebanghelyo upang mas marami pa ang makaalam ng katotohanan. Okay, maraming salamat, Pastor. Pagpatuloy natin. Paano nahayag ang kaisipan ng tao sa kanyang buhay? Ayan. Ang kaisipan ng Diyos ay dapat makita sa kaisipan din nating tao. Kasi kung tayo'y matuwid na nga, ang ibig sabihin, yung pagiging matuwid ay pagbabago ng kaisipan. Kaya pag tinabi kang ikaw ay matuwid, ang iyong pag-iisip na ay makalangit na ang ating pag-iisip. Kaya nga dapat sa araw-araw, masumpungan tayo na kung ano yung gusto ng Diyos, yun din ang ating gusto. Kasi sa banal na kasulatan, meron yung hindi ko gusto, yun ang aking nagagawa. At yung gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Now, pag tayo'y matuwid na, dapat mas malaki na yung puwersa na mas gugustuhin na natin yung gumawa ng tama. At ito'y nahayag. Nakikita ito. Alam mo, sa Bulacan kasi, kasabihan yun o kawikaan yung ang masagana sa puso, sumasabog sa nguso. So, ibig sabihin ay, kung iniisip natin tayo ay may maganda ng relasyon sa Panginoon, ang ating ginagawa ay tama, ang iniisip natin tama, lalabas ito sa ating bibig. At dito sa ating pag-aaral ay yung salitang bibig ay mapakaraming ulit na binabanggit sa aklat ng kawikaan. In fact, ang bibig ay talagang isa sa mga binigyan diin sa aklat ng kawikaan na mahalaga na ito'y magwika ng karunungan o kung hindi naman ito'y magwiwika ng kapahamakan. So, maaari mo bang ipaliwanag pa itong tungkol sa kahalagahan ng bibig sa ating pag-aaral? Now, banggitin natin at basahin yung nasa Kapitulo 10, talatang 11 hanggang 14. Atin pong basahin. Ganito ang wika. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng kabuhayan.
ngunit tinatakpan ng karahasan ang bibig ng masama. Ang pagtatanim ay humihila ng mga kaalitan, ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsalangsang. Nasusumpungan sa mga labi ng mabait ang karunungan, ngunit ang pamalo ay sa likod ng walang unawa. Ang mga pantas ay nag-iimbak ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay kasalukuyang ikapapahamak. Now, dito malinaw na sinasabi ng may akda ng banal na kasulatan na ang ating bibig ay maaaring daluyan ng pagpapala at ng sumpa. Ang ibig sabihin, yung lumalabas na pangungusap, mga salita, ay pwedeng maging bendisyon para sa ibang mga tao at sa atin. Pero kapag ginamit natin ang ating bibig, ang ating mga labi na magsalita ng hindi mga angkop, nakaka-discourage, nakakapanlupaypay, at maaaring magdala pa ng kamatayan sa iba at sa atin din. Dahil pagka may nagalit sa atin dahil sa pagsasalita natin at tayo ay napukpok o nakagawa sila ng hindi mabuti sa atin, ay kung minsan tayo din ang nakadahilanan nito. Nagsimula din dahil lang saan? Sa maling pagsasalita. So dito nga sa ating leksyon ay binabanggit na ang ating bibig o ang ating dila, ito yung pinaka mabisang kaloob na maaaring magamit sa kapakanan ng gawain ng Panginoon. Pero pwede rin ang ating bibig o ang ating dila ang maaaring pinaka worst na regalo na maaaring makadamit sa gawain ng Panginoon. Kasi yung salita ay inihahalin tulad, meron akong napakinggan na children's sermonate na yung mga bata ay binigyan ng mga buto ng munggo. At sabi nung nag-i-story, lumabas kayo sa church at ihagis ninyo sa damuhan yung mga munggo seeds. Pagkatapos bumalik yung mga bata at pinabalik niya ulit sila. Ang sabi niya, pulitin niyo lahat yung inyong mga kinuha. Ay wala nang nakuha yung iba, meron naman yung iba pa isa-isa ang naibalik. Ang ibig sabihin, pag tayo nagbitiw ng salita, hindi na natin kayang bawihin ka at baguhin kasi nasa puso na, nasa kaisipan na ng mga tao. Pwedeng sila ay napagpala o pwedeng sila ay nasaktan sa ating mga binitawang salita. So dito narito ngayon ang karunungan na ang bibig ng matuwid ay talagang sa ikabubuti ng mga tagapakinig. Pero pagka tayo ay may bibig na kakaiba, ay makita natin ang resulta rin nito ay nagdudulot ng pagkakawatak-watak o pagkagalit o discouragement sa buhay ng ibang tao. Oo. So, iba't iba yung paraan dyan. Yung pagsasabi ng hindi totoo, yung pagsisinungaling, o kaya yung pagkakalat ng mga hindi tamang mga balita tungkol sa ibang tao, chismis o gossip o ano paman, hindi dapat ito nasusumpungan sa mga matuwid na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Paano naman yung pastor na nagsasabi na, kung sinabi ko man yan o inilathala ko yan, yan naman itotoo. Ay, oo nga. Maaaring ang may katotohanan yung kanyang binitawan. Pero yung epekto, dalawa kasi palagi ang epekto Magiging pwedeng tanggapin ito positively o pwedeng tanggapin ito negatively ng mga nakikinig. Dahil kung ang nakarinig nito ay kamag-anak o mga minamahal noong taong iyong tinutukoy, ang dating kaya ay magiging pagpapala sa kanila? Hindi magiging kaaway ka nila, magagalit at maghahanap din sila ng butas at hahanapan ka din nila at gagawin din yung ginagawa mo doon sa ibang mga tao. So kung anong yung tinanim, ay di siya mo ring anihin. Ganun din Kaya yun. ang karunungan talaga ay hindi naman kasi lahat ng totoo. Dapat mong ilathala. Tama. Mo, ang isang tao nakagawa ng pagkakamali, kinakailangan mo bang ipaalam sa buong mundo ang pagkakamali ng isang tao? So hindi naman gano'n kasi ang ating gawain naman ay ilathala natin, ipakalat natin ang mabuting balita. Alam mo, Pastor, at ang kabutihan ng Panginoon. Iyan ang isang bagay na gustong-gusto ko sa Panginoong Diyos. Walang instance sa banal na kasulatan na ang kasalanan ng iba kanyang sinabi kahit kanino. Ewan ko sa iyong pagbabasa ng Biblia. Mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis, wala siyang sinasabi na kamalian na pupunta siya kay Lucifer o kung sino mang anghel at kanyang babanggitin yung kasalanan ni Adan at ni Eva nang sila'y nagkamali. Hindi Hindi siya nanguungkat. Hindi nanguungkat. Kundi binibigyan niya ng pagkakataon, hindi ibig sabihin kinukonsinti niya yung kamalian, kundi binibigyan niya ng pagkakataon na makilala ng taong nagkamali na yung kanyang ginawa o sinalita o ginawa ay hindi angkop sa pagiging matuwid na tao ng Diyos. So ano ba ang mga katangian ng mga salita na maaari maging positibo o negatibo?
Ayan, mga katangian ng mga salita. Unang-una, yung salita na inisip. Kasi may mga salitang lumalabas kung minsan na Hindi inisip. hindi na pagtanto kung ano talagang ibig mong sabihin. At kung inisip man, baka ang kanyang kaisipan naman ay masiraan yung tao. Ayun nga. At maipahamak yung tao. Kaya nga titignan natin na iisipin muna natin kung talagang ito ay magiging angkop sa tamang lugar, sa tamang panahon, at sa tamang tao yung ating bibigkasin. Dahil kung hindi, ay malaki ang nagiging resulta nito. At hindi lang panandalian, kung minsan lifetime ang resulta nito sa kasiraan ng iba. At saka siguro yung sinasabi na ikaw ay kumakahol sa maling puno. Ay, ibig sabihin ay bakit ka nagkukwento ng mga ganyan sa hindi tamang pagtitipon o hindi tamang mga tao? Halimbawa, ako'y mayroong reklamo sa'yo, ay bakit to naman ako nagkukwento ng mga reklamo sa'yo? Ba't hindi ko sa'yo ireklamo yung gusto ko ireklamo sa'yo? So, siguro ito ay isang bagay din. Meron ding kabilang side. Kasi kung may mga nagsasalitang ganon, ay meron ding mga nakikinig. Kung walang mga makikinig at mag-i-entertain doon sa mga nagsasabi ng ganoon, Pastor, ay hindi niya na uulitin yon. Pag nakita kita at ito na naman itong isang taong ito na ang kanya na namang sasabihin ay tungkol sa ibang tao at hindi mabuti, ay iwanan na kita. Kasi maganda yung prinsipyo na umalis tayo kapag kaganyan na. Yan. So, hindi yung tayo galak na galak ding nakikinig na, kumusta na? Ano na ang balita tungkol kay ganito, kay ganyan? So, sa maling sabi, depende sa nakikinig. Ano? Mayroong pakinig na pinipili din lang yung pakikinggan. Kung gusto pakinggan. Pag ang gusto niyong pakinggan ay yung tungkol sa kasiraan, abay, nag-enjoy din siya. Nag-enjoy. Pero kung ayaw niya ng kasiraan ng kapwa, ay ba talaga umaalis na rin yan. Tama At hindi mo maasang yang magsasali ng ibang salita na kanya napakinggan. So, yun yung matuwid. Alam niyang salain, kung yun ang terminolohiyang magagamit, yung kanyang pakikinggan at hindi pakikinggan na mga salitang magmumula sa iba. So, ano pa ang iyong makita ng mga katangian pa? So, hindi lang yung kanyang iniisip, may pagpapakumbaba. Okay? Ang ibig sabihin ay pag nagsalita ay hindi mapagmataas. Ang pagiging mapagmataas ay masyadong pagpapala kung minsan sa iba. Subalit ito'y nagiging epekto ng hindi mabuti sa kanilang mga buhay. So, pag sinabi nyo, andyan na naman. Kahit tama yung sinasabi mo, pag may kahambugan yung style. Kaya dito sinasabi sa leksyon natin na yung tono ng ating pagsasalita at yung paraan ng ating pagsasabi ay mahalaga rin. Hindi lang basta doon sa laman ng salita. Hindi lang yung laman. Maganda nga yung sinasabi mo, ay pabigla naman. Ay pag sinabi mo sa misis mong, I love you, ay wala man lang romantic yung pagsasabi mo, hindi niya masyadong ma-appreciate yun. Di ba? Sapagkat kasabay ng tono ng ating boses at yung ating pagkilos ay yung pagpapala. Magandang punto yung Pastor at ito ay nakapagbibigay sa atin ng liwanag na ang ating mga salita ay talagang piliin natin at magsalita tayong may karunungan. Pastor, maaari mo bang ipaliwanag ang kaisipan na ang pananalita ay dapat lamang na may mapanlikhang layunin? Napakaganda noon na ang mga salita natin ay dapat lumilikha kagaya ng paglalang. Lumalalang ito ng mabubuting bagay. Gumagawa ito ng mabubuting bagay. Ang ibig sabihin na ang ating salita ay nagiging pagpapala sa iba. Like for example, may tao na nanlulupaypay dahil mahirap ang kanyang buhay. Yung ating salitang bibigkasin sa kanya ay magpapakita sa kanya na ang buhay ay hindi nagtatapos doon lamang. Kundi dapat siyang magsumikap at sa tulong ng Diyos siya ay papatnubayan para umunlad ang kanyang buhay. Yung ating salita, yung ating panalangin na pwedeng ialok sa kanya ay magiging pagpapala. Ito ang simpleng bagay na dapat nating maging kaugalian bilang matuwid na tao. Okay, sa maling sabi, ang taong may karunungan, hindi basta karaka-raka magsasalita, kundi kanyang iniisip muna at ang kanyang salita ay na maaaring makapagbigay ng encouragement o makapagbibigay ng motivation o makapagpapasigla sa tao ayon sa kanyang kalagayan. So kung ako magbibitaw ng salita, ay marahil aking papanalangin muna, Panginoon, bigyan mo ko ng karunungan sa aking pananalita, ang taong ito ay magkaroon ng pagbabago sa ikabubuti. Kung siya nalulumbay, edi siya ay aking mapasigla. Kung siya naman ay nabibigat ang lubha, edi mapagaan-ko ang kanyang damdamin. So, ang pagsasaltang may karunungan, may katalinuhan ay pagpapala. Yun ang layunin na nais ng Diyos na marinig ang ating mga tinig na nagiging pagpapala sa iba. Kagaya niya, pag siya'y nangusap, ay nagiging buhay.
Kaya nga ang kanyang salita ay buhay at katotohanan. Nagiging daan para mabago ang isang tao. So sana yung ating ding mga pagsasalita, ganun din ang epekto sa iba. Makilala ang katotohanan at makilala yung makapangyarihang Diyos na ating pinaglilingkuran. Maari pa ba tayo makapagbigay ng ilang halimbawa ng tinatawag na mapanlikhang layunin? Mapanglikhang layunin. Isa pa dito ay yung paraan ng ating gagawin na pwedeng, alam niyo ang pagsasalita natin ay ginagaya ng iba eh. Kung ano, lalo na kung ikaw ay leader, ikaw ang magulang, ay tinitingala yung ating mga binibitawan. Kung minsan nagiging authority, tayong mga pastor, pag nagsalita tayo sa iglesia, ay kino-quote tayo ng mga kapatid. Kaya pagka mali yung ating nasabit na ituro sa kanila, ay sasabihin nila, ay yan ang sinabi ni Pastor so and so. Kaya nga, dapat ito'y binabantayan dahil ito ay isang paraan para maging creative o destructive yung ating mga salitang binibitiwan. Yung ba mga pananalita na sinasabi lamang natin ang nagawang kasalanan ng isang tao, ay ito ba'y bahagi ng mapanlikhang salita? O may mapanlikhang layunin? Mapanglikha pero negative. Kasi nagiging abusive yung ating mga salita. Na wala tayong karapatan para hatulan o husgahan yung ating kapwa. Lalong-lalo na yung kapwa natin na nakaalam ng katotohanan pero nagkaroon ng hindi tamang nagawa at nagampanan sa mga nakalipas na mga araw ng kanyang buhay. Ang ating bahagi doon ay kausapin, ipanalangin, at kung kinakailangan ay tuligsain din siya sa tamang paraan na nais ng Diyos na ating gawin. At sa tamang lugar. Tamang lugar. Sa tamang panahon. At sa kinaukulan. Sa mensabi, ang ating mga pananalita hindi basta makapagsalita lamang. Kundi nandoon palagi yung kaisipang, tanungin natin sarili. Ano ba ang layunin ko? Bakit ko kinakailangan ikwento ito? Tama. Ano ba ang layunin ko? Bakit kinakailangan kong sabihin ang mga bagay nito na sasabihin ko? Kasi kung itong mga ito ay ating sisiyasatin at ito'y maaaring sa ikabubuti, ay di tuloy tayo sa pagkwento natin. Pero kung ito naman ay lilikha ng kaguluhan o magiging chismis pa o ating pang para bagang inilagay pa sa kahihiyan yung tao, abay isip-isipin natin mabuti na baka tayo hindi kagaya ng Panginoon na ang salita ay nagiging kadahilan ng lumikha sa ikabubuti. Tama. Kasi at ang mga nililikha nating salita ay yung magiging pagpapala sa ating kapwa. Tama. So, tatandaan natin, mga minamahal na mga kapatid, na yung ating mga pangungusap ay pwedeng lumikha o sumira ng ibang mga tao na minamahal din ng Diyos. Pastor, pagpatuloy natin, paano ba ang pagkadama ng hinaharap, nag-uudyok sa matuwid na pamumuhay ng tama? Ayan, magandang katanungan yan. Alam niyo yung mangmang na hindi kinikilala ang tunay na karunungan, kagaya ng ating mga idiniin sa mga nakalipas nating programa, ang tinitignan lang nila yung kasalukuyan. Yung kasiyahan ng kasalanan, yung resulta nito sa kanila, na hindi nila tinitingnan yung ano ang pwedeng mangyari sa hinaharap. Ng isang taong matuwid, ina-anticipate niya na mayroong panahon na magwawakas ang kahirapan, kasalanan at kamatayan sa mundo at darating ang kanyang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus, at yun ang magbibigay ng kawakasan ng lahat ng kasamaan dito sa balat ng lupa. Ina-anticipate niya na hihintayin ko yung araw na yun na mapalad. Ang tawag natin ay mapalad na pag-asa, ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Dahil ito ang panahon na ating tinitingnan yung kinabukasan na bahagi na hindi lang ang gagawin natin ngayon, kabuhayan natin dito, may resulta kung tayo ay dadako doon o hindi, kung tayo mapapasama doon sa mga taong naghihintay noong bagong langit at bagong lupa. Ibig sabihin kung nag-expect kang ikipapasok sa langit na bayan, ay di ngayon pa lamang ipinapractice mo na yung pamumuhay sa langit na bayan. Parang walang ipinagkaiba doon sa may magpupuntahan ba sa ibang lugar, sa ibang bansa. Kanilang iniisip na, ay, naku, ako'y titira doon sa Germany. Ay, siguro maganda malaman ko na yung mga common greetings, yung mga common na mga salita upang kumakain pagdating doon. Tama yun. Ay, siya naka-adjust na. Kaya nga yung iba nag-i-enroll ng ganito, bumibili ng aklat na kung Japanese yan, kung saan siya pupunta. At maging ang mga kasutan, ina-adjust na rin. Sabi niya, teka, bibili rin lang ako, yung madadala ko na doon sa lugar na yun para naman kasulit na. Ibig sabihin merong sense of future. Future. Na nakita na meron siyang pagkadama na may hinaharap
ay dapat niyang paghandaan. Tama yun. At ang kanyang mga kilos na ginagawa ngayon ay nakaugnay na rin, naka-align na doon sa future na kanyang mararating. Oo, yung matuwid na tao, hindi niya lang tinitingnan ngayon. Titingnan niya na meron siyang ina-anticipate, meron siyang hinihintay na mapalad pa, mas maganda pang mangyayari sa kanyang buhay, hindi lang dito sa balat ng lupa. Kaya sa pamamagitan po ng pag-aral nito, hinahamon tayo na bantayan po natin ano bang ating itinanim. Diba? Kung tayo nagtanim na mabuti, edi meron tayong pagkadama na wala tayong dapat katakutan sa hinaharap sapagkat mabuti ang ating tinanim. Alam po natin mga kaibigan na darating ang paghuhukom. Kung darating ang paghuhukom, anong uri ng paghatol ang inaasahan po natin? So kung naintindihan po natin yon, ngayon pa lamang ay gawin na natin yung matuwid at kung dumating ang paghuhukom, ay wala tayong katatakutan. Tama. Halimbawa, nasabi sa banal na kasulatan na maging ang ating mga salita ay dadalhin sa paghuhukom. Ang sabi ko sa aking sarili, kung ang aking mga salitang ito na binibitiwan ngayon ay kakaharapin ko sa panahon ng paghuhukom, ay mas maganda siguro yung gumawa na ako ng mga tamang panalita upang pag dumating ang paghuhukom, ako'y ngingiti-ngiti lamang. Bakit? Wala akong dapat katakutan sa panahon ng paghuhukom dahil ang igaganti sa akin ay sangay sa aking ginawa. Kung ang aking mga itinanim ay mabuti, kung ang aking mga salita ay nabinitiwan ay nakapagbigay ng encouragement o nakapagpasigla o nakapagpatibay, ay di wala akong dapat nakatakutan sa hinaharap na paghukom. Pero kung ako'y nakagawa ng pagkakamali, ay marahil lang na sandali na ako'y kailangan ng gumawa ng mga pagsisisi at ituwid ang mga maling mga nagawa upang kung magkagayon, kung dumating ang hinaharap, wala pa rin akong dapat na ikatakot. Tama yun. Kaya nga yung idinidiin natin na may future ang isang matuwid na tao at pinaghahandaan niya ito. Yon. So, hindi niya iniisip yung kasalukuyan lamang. Kundi malinaw sa kanyang kaisipan, merong hinaharap na kailangan kong harapin. Mayroong langit na kailangan kong paroonan. Merong pagbabalik ang Panginoong Hesus na kinakailangan kong paghandaan. Kung dumating ang sandaling iyon, ako'y nakahanda. Pero yung doon ka palang maghahanda, pag dumating na, ay huli na ang lahat. Kaya nga ang tawag ng Bible doon ay foolish doon sa talinhaga ng mangmang at matalinong mga dalaga. So, ipagpatuloy po natin. Paano ang pagkadama ng kasalanan at kahiyan tumutulong sa atin upang maramdaman ang presensya ng Banal na Espiritu? Ayan. Yung mga matuwid, binanggit mo kanina, Pastor, na hindi ibig sabihin hindi na sila nagkakamali. Nagkakamali pa rin. Nakakapagsalita pa rin ng hindi mabuti, nakakagawa ng hindi tama. Pero, nararamdaman nila yung sense na hindi yata tama yung aking nasabi. Nararamdaman nila na, ay nakakahiya yata yung aking ginawa. Kaya, ito nagpapakita na ang Banal na Espiritu gumagawa pa rin saan? Sa kanilang buhay. Na meron yung impluensya pa rin ng Banal na Espiritu. Kaya nadadama mo na yung mali ay mali. Kasi pagka hindi mo na nararamdaman na yung mali ay mali at ito ay naging natural na lamang na pwede mong gawin sa bawat isa na wala ka ng feeling of guilt at saka hindi ka na nahihiya, ay parang ang Banal na Espiritu hindi na gumagawa sa iyong buhay. Nagmanhid ka na. Manhid na. Alam mo na kasakit ka, pero hindi mo na unawaan na hindi mo na pinapansin, ay mahirap na yan. Kasi kuminsan, kahit ako sa aking sarili, kuminsan ako nakapagbibiro. Kuminsan ang biro ay naging masakit. Pero yung sandaling hindi ko kagad na unawaan na nakasakit pala ako. Pero pag uwi ko halimbawa o nakapagmuni-muni ako, naisip ko na parang mabigat yata yung nabitiwan kong biro na yun. So nandoon ngayon para ako nagkakaroon ng nakukonsensya ba na ako hihingi ng pasensya. Sabi ko, kaibigan, pasensya ka na, napapasobra yata ako ng biro. Ay nandoon yung paghingi ng pamanin. So yung pagka-feeling ng guilt at saka ng kahihiyan ay hindi nagsasabi na tayo itinataboy sa Panginoon, kundi ito'y nagpapakilala na ginagamit pa rin ng Panginoon yung ating mga karanasan na hindi naging tama yung nasabi natin o nagawa, na paraan na ako'y naririto, kaya pa rin kitang baguhin. Mababago pa rin yan kapag ikay nagtiwala sa Kanya. So ang Banal na Espiritu ngayon ay nagsasalita sa pamamagitan ng ating konsensya. Dahil alam natin ang tama at mali. Kapag nagawa natin yung mali, nandoon talaga yung nandoon yung ang Banal na Espiritu gumagawa upang kung magkagayon, maituwid yung mga mali at masunod natin yung tama. At yun ang diwang muli ng banal ng Aklat ng Kawikaan, na makita natin, makilala natin ang tama at mali at piliin natin ang gumawa ng tama.
ito yung karanasan ng matuwid na tinutukoy ng Biblia. Na pagkatapos kang magkamali, mararamdaman mo yung iyong pagkukulang at hihingi ka pa rin ng tawad at papatnubayan ka pa rin at patatawarin ng Diyos. Okay. So, Pastor, bakit kaya ang buhay na may pananampalataya at pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti pa rin kaysa pagsuway at yung tinatawag na kaisipan ng mga foolish? Ayan. Tayo ay merong ini-expect na gantimpala sa wakas. Okay? Kasi ang ating Panginoong Diyos ay Diyos na nagbibigay ng kaloob at gantimpala. Kaya nga, pagka tayo naging tapat sa Kanya, bagamat mahirap ang ating mga nadaraanang mga pagsubok sa buhay, ay laging totoo ang Kanyang inilalaan na buhay na walang hanggan para sa atin. Pag tayo na may tumahak sa daan ng pagsuway, ay meron pa rin gantimpalang ibibigay. Pareho yang may gantimpala. Pero ang kasiraan at ang kapahamakan, yun ang magiging bunga noong mga hindi sumusunod sa Kanyang banal na kalooban. So, Pastor, meron ako napakinggang isang kwento. Meron isang lalaki hindi naniniwala sa langit. Ang sabi niya, walang langit. Ay di, sa pag-uusap ngayon ng dalawang tao na ito, ang sabi niya ay, kung ako'y mamumuhay na inaasahan kong may langit akong paroroonan, at ako'y mamumuhay ngayon ng isang matuwid na pamumuhay, anong mawawala sa akin? Kung sa bandang huli malaman ko na wala palang langit. May mawawala ba ika sa akin? Pero ika sa isang banda naman, kung totoo ang langit at hindi ka namuhay ng buhay na inaasahan sa iyo ng Panginoon, ay na-miss mo lahat ng bagay. Tama. So, sa ganitong punto, higit pa rin nakakabuti o makakabuti ang piliin natin ang tayo manampalatay sa Diyos at piliin natin ang sumunod sa Kanya. Tama yun. Sapagkat meron talagang gantimpala. Kaysa naman sa babaliwalain natin at magugulat tayo pagdating na araw, totoo pa lang may kahatulan, totoo pa lang may impyerno, pero huli na ang lahat, napahamak na tayo. Tama yun. So naroon pa rin ang karunungan, piliin natin ang sumunod sa Diyos. Dahil ito rin naman ang ating, ito ikabubuti rin ng bawat isa atin. At kagaya ng ating pinag-uusapan, may mga pagpapala na nakalaan para sa mga taong ininagak ang kanilang buhay sa Panginoon. Yung matuwid na nagtiwala sa Kanya at nais sumunod sa Kanyang banal na kalooban. Pastor, pwede mo bang maisalaysay ang ilan sa mga pagpapala na yon na maaari magbigay sa atin ng mga encouragement upang ating manonood naman ay makita nilang mabigat talaga ang mga pagpapala na tatanggapin natin kung pipiliin natin. Tatlong bagay ang aking natutunan sa ating leksyon. Unang-una, may pagpapala ng pag-asa. Yung pag-asa na ano man ang mangyari ngayon, mayroong bukas, mayroong hinaharap tayo na ipagkakaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan at iaalis tayo sa dakong ito na puno ng kasalanan at paghihirap. Ibig sabihin siguro ng Pastor, kung ako may sakit ngayon sa puso at namatay ako may sakit sa puso, pero alam kong kung hindi man ako gumaling, alam ko na pagdating ng panahon ay babaguhin ng Panginoon ang aking katawang ito at doon magkakaroon ng kaganapang wala na talagang sakit. So yun ang pag-asa na nagpapalakas sa atin. Okay? Ang ikalawa na Pastor, meron pa rin ako isang pag-asa tinitingnan kasi ako ay nangangarap sana akong makakanta rin ako ng maganda. Pero sabi ko kung hindi man mangyari dito sa lupa, sa langit sigurado kakanta ako ng maganda. So tinitingnan ko rin yung inaharap na ako ay magagawa ko yung gusto ko nang gawin kapag nasa langit na bayan na. Ipagkakalob ng Panginoon pagka ito'y magiging pagpapala sa iyo at sa ibang mga tao. So nandoon yung pag-asa, hindi nawawala. Ang ikalawa, ang taong matuwid ay alam niya na pagkat sumunod siya sa Panginoon ay tama at totoo yung kanyang daang tinatahakan. Totoo yan. Ano man ang kanyang gawin ay hindi nababago yan sapagkat yung daan ng katwiran, yun ang magdadala ng buhay na walang hanggan kung tayo nagtiwala sa Kanya. So kung dumaan man sa mga problema at mahirap ng paglalakbay, pero yayamang alam mo na iyan pa rin talaga ang tamang daan, wala kang dapat na ikalungkot. At ang huli na nais kong idiin ay mayroon talagang reward, may gantimpala. Hindi lang isa yun, yung blessings ay marami ang sakop, pero specifically mayroong gantimpala. At ang gantimpala ay tatahan tayong kasama niya at mamumuhay na walang hanggan doon sa lugar na tinakda ng Diyos para sa mga malililigtas. Okay, sa sabi sa ating pag-aaral, mga kapatid, mga kaibigan, ipinahayag ng Panginoon ng mga gantimpala na ito magsisilbing inspirasyon din sa atin na piliin natin ang mabuti. Dahil may pagpapala rin naman kung gumawa ng masama Kaya lang iba siguro ang spelling nito, gantimpalo.
hindi gantimpala, ano? Pero ano man ang ating gawin, narito yung tinatawag na cause and effect. Kung anong ginawa mo, kung anong tinanim mo, ay di aanihin mo. So ito yung pinapakita sa atin ng Panginoon ngayon. Na yayamang ang hangarin ng Panginoon ay tayo mapabuti. So ibinibigay niya sa atin ang ilang mga paghihimok, ang ilang mga encouragement na pasyahan natin, piliin natin kung ano yung tama. Piliin natin ang karunungan. Piliin natin ang magpasako sa Diyos. Dahil narito yung mga pagpapalang ating tatanggapin na ating tinalakay. Pero kung ang ating pipiliin naman ay yung kabila, ay di nakikita na rin natin ang kapahamakang ating sasapitin. Pero bilang Diyos na mamanik sa atin, piliin natin ang matuwid na pamumuhay. Piliin natin ang magpasakop tayo sa Diyos dahil naroon ang buhay na walang hanggan. Pastor, ang iyong huling mga paanyaya sa ating mga taga-subaybay tungkol sa ating leksyon sa linggong ito? Mga kapatid at mga kaibigan, napakabuti po na ating tahakin ang daan ng matuwid sapagkat dito may mga pagpapala, pag-asa, at mga bendisyong inilalaan ng Diyos na hindi natin sukat akalain na maaring mangyari ito sa mga darating na panahon. So maraming salamat po mga kaibigan na kami po inyong sinamahan sa nakaraang mga sandali ng aming ginawang pagtalakay ng salita ng Panginoon. Ngayon po idadako na tayo sa ating pananalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila at banal naming Diyos na nasa langit, maraming salamat na ipinaunawa niyo sa amin kung sino ang mga matuwid. Sila po ay ang mga nagpasyang magkaroon ng relasyon sa inyo, magpasakop sa inyo. Kilalanin kayo ang Diyos ng kanilang mga buhay. Salamat po, Ama, sa mga encouragement na ibinigay sa amin na kung kami ay gagawa ng tamang pagpili, kami magtatamo ng buhay na walang hanggan at makakasama kayo magpakailan-kailanman. Salamat din, Panginoon, sa mga babala na kung kami magkakamali, maaaring ito'y maging kapahamakan namin at hindi lamang kami, kundi ang ibang mga tao'y maaari rin mapahamak sa kadahilanan ng aming mga maling pasya. Panginoon, ang dalangin po namin, patuloy niyo po kaming bigyan ng karunungan at ng lakas upang kung magkagayon, mapasyahan namin, mapili namin ang tama at sa pamamagitan din ito, hindi lamang ang aming mga sarili ang mapabuti, kundi ang mga sumusunod sa amin at ang mga tumitingin sa amin, sila rin ay maakay sa buhay na walang hanggan. Panginoon, papagharian kaming lubos ng inyong banal na Espiritu. At sa kanyang pangangasiwa sa aming mga buhay, maakay po kami sa inyong katuwiran, maakay kami sa kabanalan, maakay kami sa pamumuhay na may karunungan. At sa ganito mga bagay, O Diyos, alam po naming ito'y nakalulugod sa inyong banal na harapan. O banal na Diyos, minsan pa po ang aming pamanhik para sa aming po mga taga-subaybay, saan man sila naroon, anuman ang kanilang kalagayan ngayon, alam po ninyo ang aming pamanhik, O Diyos. Ihayag po ninyo ang inyong makapangyarihang kamay, gumagawa sa kanilang kapakanan, na sila po, O Diyos, mapabuti ng kanilang dandasin at manahin nila ang buhay na walang hanggan at ang mga pagpapalang hangad po ninyo na malagana sa kanilang mga buhay. Amen. Maraming salamat po, Ama, sa katiyakan na muli po inyong tinugon ang aming mga dalangin. Alang-alang po ang lahat sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po na kami inyong sinamahan dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Hanggang sa darating na linggo, managana po tayong lahat sa kabutihan at kagalakan ng ating Panginoon. God bless you all. Did you know that offerings are mentioned in the Bible even before tithe? The returning of tithe is important because it reminds us of God's ownership and is an expression of our faithfulness to Him. And besides that, God requires it of us. But offerings, on the other hand, are a way to express our thankfulness for everything that God has given us. It's like giving flowers. When I give my wife flowers on her birthday, she is pleased.
But when I give her flowers on a random day because I love and appreciate her, that gesture makes her feel so special. Let's show God how much we love Him by giving to Him freely our offerings of gratitude. Remember, stewardship is my all in response to God's all. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel. It's the all-new, updated In Prayer app, reminding you to pray at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week. Prayer requests and stories, the daily devotional, all the latest videos, and social media integration through Facebook and Twitter, plus many more features. Now available free for iPhone, iPad, and Android.
It was around noon when Peter went up to the roof to pray. It was here that Peter had a vision about a large sheet containing a mix of unclean animals, representing God's affirmation of the diversity of peoples in the growing church. We had heard that Peter was staying at the house of Simon the tanner, and were instructed by Cornelius the centurion to go out and find him. While Peter was still thinking about the vision, the Holy Spirit told him to go downstairs because 3 men were looking for him. Peter went down and told the men that he was the one they were looking for. We then told Peter that Cornelius the centurion had been told by an angel that Peter would come and see him at his house. So, unbeknown to Peter, Cornelius was already expecting his visit to Caesarea. What happened here was quite unusual, just the fact that Peter entered the house. Remember that it was against the law for a Jew to associate with or visit a Gentile. Cornelius told Peter how 3 days earlier he had been praying in his house when an angel had appeared before him. Peter shared with Cornelius his new understanding that God does not show favoritism and is the Lord of all. This was a real turning point. From this point on, the gospel was also given among other people groups, and it all started out with prayer and fasting and a vision. I pray for my family to be safe. That we're thankful for what we have. I pray for the people who are sick will heal and feel better. I pray for my parents to be safe, and I pray for my brother, and that God gives us a blessing. Please pray at 7 in the morning and at 7 in the evening and 7 days a week. There is a garden in every childhood, an enchanted place where colors are brighter, the air softer, and the morning more fragrant than ever. Of all life's seasons, childhood is the most beautiful. Children are the living messages we send to a time we will not see. Blessed indeed is the man who hears many gentle voices call him Father. A child can ask 1,000 questions that the wisest man cannot answer. When I approach a child, I have 2 thoughts: affection for what he is today and respect for what he can become. There are no 7 wonders of the world in the eyes of a child. There are 7 million. Children are 1/3 of our population and all of our future. He called a little child to him and placed the child among them. And he said, "Truly, I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes one such child in my name welcomes me."